Mga kabunyog, si Karen Davila sa isang programa niya, nag-comment siya. Nag-comment siya dito sa pagkakapili kay Marcoleta bilang bilang bagong chairperson o chairman ng Senate Blue Ribbon Committee dito sa 20th Congress na Senado. Hmm? Matagal na natin tong pinag-uusapan. Actually, hindi pa nagsesesyon ng 20th Congress Senate. Ano na yan eh. Napapabalita na yan na si Marcoleta nga ang di umano parang nakakumit si Chis Escudero dito kay Marcoleta. Si Jinggoy. Si Jinggoy Estrada ang nagsabi niyan na bago pa man ang pagbubukas ng 20th Congress Senate kung saan pipiliin nga formally ang mga ang mga chairmen ng mga committee sa Senado. Napapabalita na si Marcoleta talaga ang magiging Blue Ribbon Committee dahil nakakumit na. Bahagi ito ng parang usapan ng pro Duterte Black at ni Chis Escudero. O ngayon, yun nga ang nangyari. Nung election nga ng July 28 ng umaga ng mga bagong officers ng Senado at ng hatian ng mga komite sa Senado, ito ngang si Marcoleta ang naging Blue Ribbon Committee Chair. Ay si Karen Davila nag-comment sa kanyang programa. Sabi niya, itong marami ang nagre-react dito kay Marcoleta. Bakit siya ang naging Blue Ribbon Committee Chair? Gayong baguhan siya sa Senado, newcomer siya. Ito ganun yung pagkako-comment ni Karen Davila. Kumbaga, anong special? Bakit baguhan si Marcoleta o newcomer pero siya ang napiling Blue Ribbon Committee Chair. Marami ang naghahangad ng marami ang gustong makakuha ng ng committee na yan. At usually binibigay yan sa mga senior na members ng Senado. Sabi ni Karen Davila, nakapagtataka, newcomer si Marcoleta pero sa kanya binigay ang committee na ito. Ayun, nag-react si Marcoleta doon sa programa nila nitong sa iglesia ni Cristo na yung Net25, yung programa, yung TV station ng Iglesia ni Cristo na Net25. May programa talaga yan diyan si Marcoleta. At saka yung dalawa pang hosts ng Net25 program. Saganang Mamamayan yata ang pangalan ng programa nila. Kung ngayon, itong si Marcoleta hindi pinalampas yung comment na yon ni Davila. Ang kinukomentaryuhan na ni Marcoleta, yung pagiging TV host ni Karen Davila na kumbaga dapat itong si Karen Davila ay bilang TV host dapat hindi siya bias. At sabi ni Marcoleta dapat itong si Davila hindi ganun ang pag-handle ng kanyang programa dahil ang mga TV hosts naman sabi ni Marcoleta naman yan pinatawag mo yan at tinanong mo ay mahihirapan din sila. Hindi naman magagaling ang mga TV hosts. Magaling lang sila dahil sila ang nagtatanong. Pero pag sila naman ang tinanong mo, hindi naman magagaling yan. Kaya lang naman sila nakakapagganyan dahil sila yung hosts. Kumbaga sa sagot ni Marcoleta, kina-counter niya si Davila na kumbaga kung makapagsalita si Davila ay kala mo sino siyang magaling. Pero ang totoo dahil TV host lang siya, magaling lang siya dahil siya yung host. Siya yung anchor ng programa. Di siya yung nagtatanong. Kaya kung makapagtanong, akala mo kung sinong magaling. Pero kung siya naman yung tinatanong, ay kung siyang tatanungin, hindi naman yan magaling. Ganun yung naging tono ng sagot ni Marcoleta. Dapat daw sana, kung TV host ka,
nagbabalita ka na lang, at saka hindi ka nagbibigay ng ano, ng, ano mo, ng sarili mong opinyon. Eh, kasi yung programa mo ay dapat hindi bias, 'no? Anyway, ang masasabi natin sa ganitong, sitwasyon, ah, yun na nga, dapat sana si Marcoleta rin, hindi rin gano'n ka-ano, onion skin. Ah, Minsan nakomentaryuhan na rin natin ng ganyan si Marcoleta na huwag rin siya masyadong onion skin, lalo na ngayon na senador na siya, senador na siya, dapat maging bukas din siya sa mga komentaryo sa kanya. Hindi, ang sabi lang naman ni Karen Davila, ang sabi lang naman ni Karen Davila, na kapag ano, kumbaga hindi ba kayo ano, na kumbaga nagtataka o, hindi ba kayo nabibigla? Bakit, napaka makapangyarihan na komite 'yan, Senate Committee on Blue Ribbon, marami ang, mga nag-a-aspire na makuha 'yan, mga datihan ng mga matatagal ng mga or mga senior na mga senador. Pero binigay kay Marcoleta na isang newcomer. So hindi naman tinatawaran diyan si Marcoleta, hindi naman yung kakayahan ni Marcoleta ang tinatawaran do'n. Ang sinasabi lang, bakit kay Marcoleta na isang newcomer sa kanya binigay 'yan. Ang usual na ano diyan, kumbaga ang nagiging kalakaran diyan sa Senado, binibigay 'yan sa isang datihan ng senador, hindi sa isang baguhan. So, ako hindi ko nakita na yung, sinabi ni Karen Davila ay pagtawad sa kakayahan ni Marcoleta. Ang sinasabi lang, ah, ang komite na 'yan ay usually nakukuha ng isang senior na senador o datihang senador, hindi sa isang newcomer. Yun yung ano, kaya lang ano na, mainit na naman si Marcoleta, eh. Grabe na yung mga sinabi niya kontra kay Karen Davila. Pero kung titingnan natin, hindi naman gano'n ang, ibig sabihin ni Karen Davila. Kayo ba? Ano bang pagkakaano niyo, ano sa tingin niyo? Tama ba, ang ating opinyon sa bagay na ito? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.